purpose ng video ko, remembrance mo rin. Nung nagpidos ka, kung gaano kahirap, no? Na-encounter mo dito, nakaranas ka ng gutom, pagod, no? Kaya, at least malaala mo. Pag nasa labas ka na ng bansa, hindi maiwasan, naka-encounter ka ng problem, tapos, yung pala ang naging na-encounter mo doon, mas matindi pa dito. Ano yun? Yung sobrang gutom na inabot. Minsan, pagdating sa labas ng bansa, na yung gutom na yan, sobra pa sa dinanas mo na gutom na nung magpidos ka dito. No? Kaya, dahil naisip mo, binuksan mo, yung isang video, nung binuksan mo, nakita mo yung mukha mo, pinanood mo pa. Nung nasa pidos ka, akala mo, puno lang antok ang abutin mo. Pero pagdating sa part ko, hindi naman ka pala talaga aantukin. Bakit? Walang nakakatulog pagdating sa part ko. No? Kaya kung ikaw antukin, sigurado, makikita mo yung mukha mo dyan. No? Na laging inaantok. Kasi ang iba, gutom na. Habang nagsasalita ang speaker, kunyari tumatango, pero nasa isipan, anong oras mo ba kami talaga pakawalan dito? No? Kasi, mula kaninang alas 10 hanggang ngayon, wala pa ring lunch. Dapat ang mga OFWs, minamahal. Inaagalagaan, no? Pangangalagaan, iingatan, kasi dapat sila, pag alis dito, kondisyon ang katawan. Tama? Kasi pag hindi ka kondisyon, kaya ka pinag-medical, bago mag-apply, medical, bago makaalis, kasi hindi pwede yung unfit to work pagdating sa labas ng bansa. Tama? Ngayon, ang nangyari dito lang sa Pidos, nagutom na. Nakaramdam na ang gutom, unfit na. Pagdating sa labas ng bansa, napiktuhan. O yun, kunting gutom lang, ang iba nagsasalita na mag-isa. Kasi bakit? Napiktuhan pala nung bago magpidos. Anong magpidos, no? Kaya dito, concentrate. Mamaya, after ko mag-talk, pwedeng mag-exam ako ng 1 to 50 items, ang passing score 149. No? Kaya, kung pumasa ka, o kung pumasa ka sa 149, no? 149, ibig sabihin may natutunan ka. Pero kung hindi ka pumasa sa exam ko, ibig sabihin, wala ka talagang natutunan. Mula kanina nakaupo ka lang dyan. Kaya nung mag-exam, walang may isagot. Dahil walang may isagot, bagsak, walang certificate. Sabi ni iba, patay tayo dyan. O mag-exam pa ako, hindi na. Hindi na lang. Okay. Kaya, kinakabahan yung iba, no? Ugali ko talaga nag-exam. Nag-i-exam, ugali ko talaga. Kaya mga estudyante ko dati talagang, sir, huwag na talagang mag-exam, sir. Makinig na lang kami sa iyo. Okay? Kaya nakinig na lang sila. Lahat naman pasado sa board exam. Okay. Kaya lang, mamaya, kung hindi man ako mag-exam, bigayan ng certificate, unahin sa harapan. Within 3 minutes, mula dito, within 3 minutes, na-consume ng 3 minutes, hindi pa rin natapos ang bigay ng certificate. No? Hanggang dito. Hanggang dito. Yung iba, na nasa likuran, balik na lang. Kinabukasan. May tanong, papayag ba kayo nasa likuran? Babalik kayo kinabukasan? Patantrin, ang dami ikuan dito. Sabi sila, malamig kasi. Sabi ko naman, www, malamig, palusot, tatlong. Malamig daw. Yan. Dito, pwede i-occupy natin. Kasi sabi ng tuwa, dapat ang OFW ay mga disiplinado. Sa Pidos pa lang, makikita na kung masunurin ba o hindi. Bakit? Sa basang bansa, pag hindi ka masunurin, pwedeng magiging, sabi ng Ma'am Sandra rin, ito ang mga just process for termination by the employer sa isang worker. Yung disobedience. Tama? No? Nasabi mo kanina? Ang dami pa doon. No? Negligence of duty. No? Nandoon lahat. Kaya,
tinatanggal yung OFW, kunting problema lang kasi mahigpit ang employer. Iba kasi ang batas doon. Iba ang batas dito. Ulitin ito. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kunting pagkamali mo lang, pwede kang matanggal sa trabaho. Sayang yung pinirmahan mo sa kontrata na 2 taon. Tama? Ang hirap yan. Mag-abroad, no? Lahat ginawa mo. Napagpakahirap pagkatapos, pagdating doon, uuwi ka ng linagan. Kawawa ang pamilya. Kaya iba kapag-isip. Oh, nung tinanong ko ni Mr. Sam, kung saan ka sa matagalan, ay dito, mabilisan, ay doon na ako sa mabilisan. At least, may mapalaan agad ang pamilya ko. Huwag naman. Okay? Pangalan ko pala. Dapat malaman nyo. Kasi hindi pwedeng, hindi nyo malaman. Huwag kayong papayag na lahat na nakatayo dito, hindi nyo alam ang mga pangalan. Kasi uso na yan ngayon. Napapaniwala ka, tango ka ng tango. After mo tumango, lahat ay nawala na sa'yo. Ay sir, nagpadala lang ako through GCash. Sir, wala na utang kaya ang pera namin. No? Magkano ma'am? Sir, 250,000. Ilan kayo? 12. Okay lang yun. 12 lang naman kayo eh. Bakit sir, mayroon pa ba? Ulas? Month? Ilan? 20. Magkano? Medyo may kaliitan ng punti. 168,000 per hit. No? Iba-ibang bansa. Ang dami trabaho. No? Pag abroad, iba-ibang bansa. Ang iba, punta pa ng Japan, Korea, no? No, ano pa? Czech Republic, no? Malaysia, Africa, Poland. Wow! Ang laki ng sahod doon. Kaya magbigay ka na ng 250,000, no? Makakaalis ka na. Pagkatapos, mapagbigay, tinuntak, ma'am, kamusta? Nawala na. Kaya dapat, ingat bawat isa. Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Kaya dapat, pag pumasok ka sa buhay OFW, alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Tama? Alamin mo. Kasi ang iba, iniisip lang, mamaya certificate na tayo, pare. Super excited. No? Nung hindi ako nakapasok, super excited. Nasa 100% ang excitement. Pero nung makapasok na ako, after ko mag-talk, lahat ng excitement, ubos. Kasi bakit? Tuwing katanungan ko at may nangyari, nagbabawas ako ng 20%. No? Lima lang naman ang babanggitin ko. Sabihin ko siya na dapat yung malaman bilang isang OFW. Bakit? Anong pag-uusapan natin ngayon, Mr. Sam? Batas na dapat mong malaman. May kaugnay. Buhay! OFW. Tama? Kaya dapat ingat. Hindi ka na mag-ingat doon sa labas, pati dito sa loob ng Pidos. Mag-ingat ka rin. Kanino? Lahat ng katabi mo. Dapat mag-ingat ka rin. Kasi hindi lang sa labas. Maraming bumibiktima hanggang sa loob sa mga training center. Paglabas, wala ng cellphone. No, hindi na matandaan kung sinong katabi kasi hindi na naman nag-observe. Hindi naman tinitingnan yung katabi niya habang nasa loob ng Pidos. Kaya nung sinabi ko yan, may tiningnan na agad yung katabi. Sabi agad ng isa diyan sa katabi niya. Tama, bakit? Kailan ko lang nakilala yan? Pulot pa ang buhok. Ayos ba? Yung part ko, parang jokes. Pero ay totoo. Parang nagpapatawa lang ako dito. No? Akala mo biro. Hindi po biro to. Parang biro lamang. No? Ang part ko is more on reality. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Ang pangalan ko para by the way, Mr. Sam Carlos, nagpagsalta ng may papidus. Nandito sa tabi. Nandito rin po kami ngayon nagtatanong, Mr. Sam, ba't kayo nandito kami dahil sa napagalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik.
Kung pinakopya ko sa inyo pangalan ko, may isulat niyo. Araw-araw nagpapakilala ako, sinasabi ko sa kanya, kumuha ka ng ballpen at ilista niyo pangalan ko. Pero nung after ko magpakilala, ni isang litra ng pangalan ko, hindi ko isulat-sulat. Bakit? Sobrang bilis daw. Oh, mabilis nga, no? Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, mabilisan o matagalan? Ang sagot ng isa dito, kapon sir, sakto lang. Wala kong tinanong na size, ma'am. Ang sagot sa size, ang tinanong ang sagot sa akin, sakto lang daw. Dapat ang sagot mo nung either mabilis o matagalan. Ma'am, anong gusto mo? Mabilis o matagalan? Ha? Matagalan. Matagalan. Kasi pag matagalan, talagang feel na feel mo. Kung ano ang iyong naramdaman nangyari sa'yo dito sa Pidos. Kaya, no? Kung ano ang pag-usapan, nagpipenetrate sa mind mo. Kaya pag alis mo dito, mayroon kang natutunan. Tama ba? Ang tanong, may sinabi ba akong masama o wala? Di ba wala naman? Ang iba kasi mapag-isip ng masama. Ikaw, tawa ka ng tawa. Okay! Ganun lang po. Dito, bawal yung sobrang seryoso. Kasi dito seryoso ko, grabe ng tawanan. Ang iba nakaganito. Paglabas dito, wala na. Sinundo na sa labas. Kasi may emergency. Kaya dapat, alerto ka. Kasi mamaya, dapat alerto ka. May matutunan ka. Okay? Kaya ingat. Pangalan ko siya. Sa probinsya, tawag sa akin Samuel. Pero nung pumunta ako ng Manila, nakapag-decide na ako na i-level up ang pangalan ko. Kaya ginawa kong Sam. Okay lang dyan, ma'am? Malamig dyan, ma'am? Kung malamig, ma'am, dito ka lipat ka sa harapan. Okay lang sa'yo? Sige, pare. Kung medyo malayo ka pa na, special delivery. Di ba, ma'am? Kung kaya. May jacket ako. Kasi akala nila, pagpasok pa lang dito lagi kong nagaganito pa iba-iba, akala nila tanod ako. Nagkakamali ka. Hindi po ako tanod. Ang tanod, ma-describe mo sa book ng tanod. Tama? Bakit? Ano ang book ng tanod? Ganito ba? Super! Well, no? Hoy! Pangalan ko siya. May mga extra-abroad. Nais yung mga kamay. Extra-abroad. Thank you. 10. First timers, taas mo kamay. 11. Okay. Sabi nyo yun, ang bilis nyo na bilang mo. Paborit ko si subject, na subject is math. No? Lalo ng additional. No? 10 plus 11 equals 31. No? Yung hindi tumaas ang kamay, ano kayo? Sabi nyo ba? Legal recruiter. May nanto ko lang. Wala, no? Okay. Concentrate. Yan ang purpose ko. Nakangiti ka kasi may matutunan ka, nakatingin ka sa akin. Kahit anong text mo dyan, normal lang madidistract ka. Kasi, yun ba lang, ang gulo ng iba, ikaw text ka pa rin mag-text. Mamaya, pagbigyan kita. Hindi ko naman sabihin siya mag-text, talagang mag-text ka. Yung iba, lumabas pa nga, hindi nagpapaalam. Bakit? Dahil sa nangyari sa kanya, nung panggitin ko, may nangyari pala sa kanya, lumabas. Hindi na nagpapaalam, tumawag na pala. O yun ito, Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Tanong ka na magtanong, sino ang mga naka-pirma ng kontrata o hindi? O, sino mga first timer at saka ex-abroad? Sino mas marami? First timer, ex-abroad? First timer. First timer, hindi pa kayo magtataka, bakit ko kunti lang mga ex-abroad? Kahapon, so 57 ng tao dito, ang tumaas ng kamay 10. Noong nakarang araw, 50 ang tao, ang tumaas ng kamay ng ex-abroad, isa na lang. First timer. Hindi ko kayo nakapag-isip, bakit kaya? Kukunti lang na sila. No? Magtatanong ako ulit. Sa mga ex-abroad, isigaw niyo ang sagot niyo. Yung pinakamalakas na sagot. Parinig niyo sa mga first timer. Ex-abroad. Ex-abroad. Sigaw niyo, ma'am, ex-abroad ka? Okay, ma'am. Sige, ma'am. Lakasan mo pagsagot, ma'am. Ex-abroad. Ang tanong, masarap buhay OFW hindi? Hindi. First timer, narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad, si ma'am ex-abroad, sabi hindi. Anong naisip nyo? Mga first timer,
Dapat, example, taas yung kamay. Oh, thank you. Sabay-sabay kayo sumagot. Isigaw nyo. Ex-abroad, ulitin ko. Masarap buhay OFW, hindi. Hindi. First timer. Ang lakas. Hindi. First timer. Magtanong lang ako. Tuloy hindi. Tuloy. Sabi niya ba, ibang klaseng speaker to. Sa halip nang i-encourage tayo para tumibay yung kalooban natin, mukhang nadi-discourage na kami nito. Hindi. Kasi ang mga bayani, dapat matibay ang loob, matapang, at dapat palaban. Tama? Yan ang katangian dapat ng isang OFW. Matapang at palaban. Bakit? Pag alis mo, iba't ibang mga pagsubok, hamon sa buhay na iyong kakaharapin pagdating doon. Ex-abroad, tama? Tama. Ma'am, ilang taon ka sa labas ng bansa? Ma'am, 4 years? Sinong 20 years? 15 years. 15 years. Ma'am, anong trabaho mo doon? Office staff. Okay. Ma'am, nagpidos ka ba nung umalis ka? Hindi. Paano ka nakaalis? Kasi nasa office ka lang na-assign. Hindi siya nagpidos. Hindi ka nagpidos. Ma'am, ikaw nagpidos ka. Saan ka nagpidos nun? Ha? Nakalimutan mo. Pero nagpidos ka. Sa pinagpidusan mo, ang tanong ko, nakita mo ba ako doon? Hindi. Tama ang sagot ni ma'am. Kasi wala naman talaga ako sa pinagpidusan niya. Kaya hindi niya ako nakikita doon. Sir, bakit ka nagtatanong? Kasi gusto ko lang malaman kung nagpidos ka talaga. No? Si ma'am hindi nagpidos. Ang tanong, paano to nakapag-abroad na hindi nagpidos? No? Kasi ang sabi ng UWA, pidos is a mandatory similar to all departing contract workers, not only for first timer, maging isang ex-abroad, na kailangan bago ka umalis, mag-undergo ka ng pidos. Pati ex-abroad, dapat magpidos ka pa rin. Bakit? Maraming pagbabago na dapat mong malaman, no? Kasi taon-taon mayroong pagbabago na dapat mong malaman, hindi sa labas ng bansa, kundi dito sa pidos. Tama? So ngayon, salamat, ma'am, kapag pidos ka na ngayon, may malalaman ka sa akin. Ilang taon ka na sa labas ng bansa, ma'am? Ilang taon ka? Ha? 16 years. Okay, ma'am. Sa pidos, na sinasabi, pidos, P stand for what? Ano, ma'am? Thank you. Kasi ang sagot ng isa dito, 21 years. Sabi niya, sir, P? Yes, sabi niya sa akin. P is Philippine. Tama, sabi mo, ma'am. Ngayon, magtatanong ako ulit. Diretsahan na. Lahat ba kayo nakapag-sign ng kontrata? Sino nakapag-sign ng kontrata? Wala pa. Dalawa pa lang. Sino hindi nakapag-sign ng kontrata? Halos lahat hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Okay. Welcome po sa inyong lahat dito sa Pidos. Welcome, welcome. Okay? Ngayon, makinig. Kasi ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-Pidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Nasa batas, dapat ka nakapag-sign ng kontrata bago mag-Pidos. Ang tanong, bakit? Maraming hindi nakapag-sign ng kontrata. Pag hindi ka nakapag-sign ng kontrata, kung ang excitement mo kanina 100%, bawasan natin ng 20%, ang natira is 80%. Okay? Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At dapat, after mo magpidos, siguro rin makaalis ka na kasi hindi ka na nakapag-sign ng kontrata. Ang iba, no? O, nakapag-sign ng kontrata, nakapagpidos ka na. So, kailangan makaalis ka na. Dapat, mulang nag-apply ka na bisahan 60 to 90 days prior. Dapat wala ka na sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan. Mulang nag-apply ka na bisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sabi ni Baha, bakit kami 10 months na nandito pa rin? May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. At dapat, kailangan ka makaalis. Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niyo ba, 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo, ang natira is 40%. At dapat, bakit kailangan ka makalis?
No? Hindi ka lang nakapag-PDOS, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-bayad ng placement fee. No? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, Hotel o Restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency. Bakit kami? Jollibee. Oh, may sumigaw pa kahapon, sir. Kami, sir. Saan? Sa GCash. Ingat. Kung nangyari sa iyo yan, ang ibig sabihin, another 20% naman, mababawas doon sa 40% na excitement mo, ang natira is 20% na lamang po. Sabi ni iba, meron pa kaya? Meron pang natira. Isang katanungan, isa na lang. At dapat, pag nagbayad ka, ay mayroon ka ukulang ano? Resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Dapat may resibo. Kaya kung nangyari sa'yo, normal lang, ubos na ang excitement mo. Ubos na. Sir, bakit manabanggit mo yan? Naayon na yan sa batas ng tinatawag na Republic Act 1842. Meaning to say, kung nangyari sa'yo, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of anti-illegal recruitment or 10022 as amended of anti-human trafficking violation. Kaya dapat ingat. Nangyari man sa'yo sa labas, dapat i-inform mo yung agency. Bakit? Pag hindi mo na-inform, maaaring madamay yung pausap mo sa agency kasi ginamit ang pangalan nila. Ang pakay na pala nila makakuha ng pera na malalapit sa mga OFWs. I-inform sila. No? Kaya para hindi sila madamay. Kawawa naman yung agency. Ito na. So, pagdating sa labas sa mansa, dapat kung anong pinirmahan mo na ay nasusunod. Malinaw? Paano kung hindi nasunod? Problema, hindi. Problema. Kaya dapat, may problema man, i-inform pa rin po ang inyong agency. Hindi kahit sino. Kasi, baka may kakilala ka sa Pilipinas, no? Sumbong doon. Tapos ang sabi sa iyo, ay, hindi naman gano'ng malaking problema mo kasi isip niya, hindi pa naman ito mag-viral eh. No? Kaya, maghanap ko na muna masumbungan. No? Tatawagan ka naman namin, schedule ko lang kayo sa December. No? Magreklamo, June. Schedule, December 12. Nakarating sa akin, November 7. Inaksyonan ko. Hindi pa inabot ang December 12. Tapos ang problema. Kaya dapat, ingat. Ang unang nyo gawin, i-inform agency, hindi kahit sino. Pag naghirapan kayo kumontak sa agency, ang i-inform nyo, yung number na 0948-093970, 0948-093970, at 0963-513-5480. Copy? Hindi. Kasi mabilis. May makakausap kayo dun. Siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Siya po ang action sa problema. Ang gagawin niya, diplomasya. No? Diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema, nasalpin sa problema, ipaubayan sa matagal na proseso. At pag nakarating si abogado, magbabayad ka pa sa abogado, manalo matalo, may babayaran ka sa abogado. Tama? Sa number niyan, libre ang serbisyo. Ayos ba? O, tanong, sinong gustong umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Okay. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Okay. Yan. Kaya ang number na yan, pangangalagaan ninyo. Okay? Mr. Sam, kaninong number na yun? Sino makakausap namin? Dapat alam nyo kung sino. Gusto nyo malaman kung sino? Ha? Sagot? Oo, kasi kanina, binigyan ka ng number. Hindi nyo alam kung sino matawagan nyo. Sino? Tatawagan nyo, may sumasagot ba o wala? Ang number niyan, may hawak yan, sino? Walang iba kung hindi ako. Sino ang makausap nyo? Ako rin.